Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ilalahad ko ang aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang paano gumawa ng sermon. So, ang ating concept is homiletics, meaning is the art and skill of preparing and delivering a Bible-based sermon or message. So, ang ating scripture is 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 2 na sinasabi, "And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you to the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified." So, ang ating katuruan is number 1, preaching is not about style, hype, or charisma. Meaning, ang sinasabi ito na tunay na pangaral ay hindi tungkol sa galing magsalita o pagpapatawa, no? Yung preaching is not about style, hype, or charisma. So, number 2 is preaching is telling God's truth, not opinions. So, ang laman ng preaching ay dapat galing sa Bible, hindi mo sarili or sariling kuro-kuro lang. Dapat galing kay Jesus Christ, galing sa Bible. Preaching is telling God's truth, not opinion. So, sinasabi sa Bible na ang totoo, hindi opinion mo. And lastly, preaching means being a mouthpiece of God. So, ang mangaral ay tagapagsalita ng Panginoon Diyos, hindi siya sarili niya. 'Di ba? Kapag nagpi-preach, yung mga pastor, iniisip nila na sugo sila ni God para ihayag yung mensahe ni Lord God kapag nagpi-preach sila. So, preaching means being a mouthpiece of God. So, bilang application po, number 1, listen to God first through His Word and prayer. So, bago magturo, makinig muna sa Diyos through sa pagbabasa ng Bible at pagpipray. Diba, tayo is mag-devotion or mag-pray bago gumawa ng preaching o mag-share ng Bible study, diba? So, listen to God first through His Word and prayer. Number 2, speak from the heart to reach the heart. So, magpahayag tayo ng tapat at mula sa puso para tumago sa damdamin na nakikinig, para makarelate po sila, diba? So, tayo is i-share ang Word of God na may malasakit, hindi lang basta itinuturo. So, speak from the heart to reach the heart. And lastly is, rely on the Holy Spirit for empowerment. So, magtiwala tayo sa tulong at kapangyarihan ng Holy Spirit habang nangaral. So, bago magsimula, humingi tayo ng guidance sa Holy Spirit natin para tama at malinaw ang mensahe na sasabihin natin sa iba o sa mga makikinig. So, rely on the Holy Spirit for empowerment. So, ayun lamang yung aking natunan sa daily devotion na matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.